Nang sumunod na araw, nagmamadaling pumunta si Suna sa banyo dahil tinanghali siya ng gising at mahuhuli na siya sa klase. Ngunit laking gulat nito nang makitang naroon pala si Bianchi kaya sa sobrang kahihiyan ay tumakbo ito palabas. Bigla naman siyang nakaramdam ng pag-ihi pero naroon naman sa kabilang banyo si Lambo. Nagbihis na ng uniforme si Suna pero nang kakain na ito ay inunahan naman siya ni Reborn sa pagkain ng mga inihain sa kanya ng kanyang ina. Dahil wala ng oras para hintayin ang niluluto ng kanyang ina ay umalis na si Suna nang hindi pa nag-aalmusal. Habang naglalakad ay nakaramdam siya ng gutom nang bigla niyang makita ang isang cart sa daan. Pumili siya rito ng isang siopaw at kinain habang naglalakad nang bigla siyang tahulan ng dalawang aso. Tumapit sa kanya ang malaking itim na aso kaya napaatras si Suna sa takot. Agad yung hinironggen ng magtitinda ng siopaw at ibinalik ang aso sa loob ng gate nang hindi hinahawakan. Nagpasalamat siya dito pero parang galit pa ito at umalis din agad. Habang ikinikwento ni Suna sa dalawa ang kakaibang nangyari ay biglang dumating si Reborn at sinabing dumarating talaga ang tao sa punto kung saan naniniwala sila sa ganoong bagay. Samantala, inikot ng lalaking nagligtas kanina kay Suna ang bayan at may ipinagtatanong ito sa kanyang mga nadadaanan hanggang sa nakarating na yun sa eskwelahan at nakita ito ni Suna na kausap si Kyoko. Tinulungan din pala yun si Kyoko kahapon nang mahulog ang mga barya nito sa isang tindahan kaya pinasalamatan muli ito ni Kyoko pero napansin ni Suna na parang nagalit na naman ito. Muli nitong ipinakita kay Kyoko ang litrato pero nang mapatingin ito sa kanya ay agad itong lumapit. May sinabi ito pero hindi yun naintindihan ni Suna dahil iba ang lengwahe tapos umalis din agad. Pumunta si Suna sa rooftop dahil parang pinapupunta umano siya doon ng lalaki. Nang makita niya ito ay sinabi nitong nagkamali ito ng pagligtas sa kanya kaninang umaga dahil siya pala ang target nito. Hindi maintindihan ni Suna kung bakit siya target ng lalaki nang biglang dumating si Reborn at sinabing ang lalaking yun ay si Ipin na isa ring hitman at kilala sa bansag na taong bomba. Ginawa nito kay Suna ang ginawa nito kanina sa aso at natigil lang iyon nang bumaril si Reborn at ipinapaliwanag nito kung paano iyon nangyayari. Ang sikreto sa likod ng kakaibang kakayahan ni Ipin ay tinatawag na Josephist. Gumagamit si Ipin ng Kempo para i-compress ang mabahong hininga mula sa pagkain ng Joza at diretso itong ipinadala sa ilong ng kalaban na siyang nagdulot ng pagkaparalisa ng utak. Dahil doon ang mga kalamnan ay kusang gumagalaw ng hindi sinasadya kaya para silang kinokontrol. Dahil nalaman na ni Suna ang sikreto ni Ipin ay napahiya ito kaya inilabas na nito ang siyam na bilog sa noo nito. Pabawas ng pabawas ang mga bilog na iyon hanggang sa maging isa na lang at doon na paputok ang hangin ng Joza na magiging sanhi ng pagsabog. Sa lakas ng pagsabog ay maaari yung makabuo ng maliit na butas. Biglang dumating doon si Kyoko upang ibigay kay Ipin ang naiwan nito kanina sa baba. Habang bumababa ang bilang ng mga bilog ay kumakapit ito sa tao kaya naman pinagpasa-pasahan nila si Ipin hanggang sa ihagis yun ni Yamamoto at dalawa na lang ang bilog yun sa noo. Naisip ni Suna na kailangang may gawin siya at doon na siya binaril ni Reborn. Agad na inihagis ni Suna pataas si Ipin kaya doon ito sumabog. Sa muling pagbagsak nito ay nasalo naman ito ni Suna at sa kanila nakita ang litrato ng taong hinahanap ni Ipin. Itinanggi ni Suna na siya ang nasa litrato bagay na ikinagulat ni Ipin nang isuot nito ang salamin dahil nagkamali lang pala ito dahil malabo ang mata ni Ipin. Kinabukasan ay nagising si Suna na naroon na rin si Ipin kaya mas lalo nang gumuulo sa bahay nila. Maya-maya pa ay dumating doon sina Yamamoto at Hayato pero kahit sa silid ni Suna ay naghahabulan ang dalawa bagay na ikinainis ni Hayato kaya nakipaghabulan na rin ito sa dalawa hanggang sa magkapikunan at sabihan ni Lambo si Ipin na malaki ang ulo. Dahil doon ay muling lumabas ang siyam na bilog sa noo nito kaya nagpanik sina Suna, habang inilabas naman ni Lambo ang kanyang bazooka pero kay Ipin yung ginamit ni Reborn para hindi matuloy ang pagsabog nito. Nagulat si Suna dahil babae pala si Ipin at nagtatrabaho ito para makapag-ipon sa pagpasok nito sa kolehiyo. Nagpaalam na si Ipin para mag-deliver ng bigla nitong makita si Lambo at doon nito naalala ang halimaw na broccoli. Biglang sumakit ang ulo nito at laking gulat ni Suna nang lumabas na naman ang siyam na bilog sa noo nito. Kumapit si Ipin kay Suna hanggang sa hindi na nila yun naalis kaya sumabog na si Ipin doon at muling bumalik sa pagkabata. Pero bago natin ipagpatuloy, ang bidyong ito ay sponsored ng X-World. Ang X-World ay online app na pwede kang kumita ng salapi. Sa pamamagitan ng paglalaro ng mga games sa loob ng X-World ay pwede kang maka-earn ng salapi o build token na pwede mong ipalit sa US dollar, na pwede mong ma-withdraw agad-agad gamit ang iyong GCash bank account at Lazada. Madami ding laro na pwede nyong paglibangan kasama na ang 8 Ball Pool at Candy Crush.
Pwede din kayong bumili ng X-Sprite nang magbibigay sa inyo ng increased build income at pwede nyo ding ibenta as NFT. Huwag nyo din kakalimutan ang aking invitational code na J T M Y 5N. at meron ding special gift code na bigay para sa inyo si X-World. J O 8624 I N. 20,000 tokens na mahahati sa unang 500 na makakagamit nito. At isa pang mas magandang special gift. L, E, 6, 8, 2, 9, G, O. 20,000 build tokens na mahahati lang sa unang 100 makakagamit nito. Basta yan mga code na yan lang ang gamitin nyo para sa inyong magandang bonus. At hindi lang yan, dahil pipili si X-World ng 10 maswerteng mananalo ng $1 na ibibigay sa inyong account. Mag-comment lang ng hashtag Xworld space pangalan space ang inyong invitational code. Kaya wag na kayong magpahuli pa, mag-download na at mag-earn ng pera habang naglalaro. Samantala, sa isang gym, matapang na naghamon si Oyama ng lalaban sa kanya at tinanggap naman iyon ni Sasagawa na leader ng boxing club. Natuwa ang mga naroon dahil maghaharap ang parehong leader ng boxing at karate. Pagkapasok pa lang sa ring ay sunod-sunod na agad ang pagsuntok ni Sasagawa hanggang sa mapalabas nito si Oyama sa loob ng ring. Nang sumunod na araw pakanta-kanta pa si Lambo habang nanunulay sa pader hawak ang baril nito na sa tingin naman ni Yamamoto ay isang laruan lang. Hinahanap ni Lambo si Reborn para doon gamitin ang baril at agad naman iyong nagpakita. Bago pa niya magamit ang kanyang baril ay binigyan muna siya ni Reborn ng cake na gawa umano ng nanay ni Suna. Kinain niya iyon pero ang hindi niya alam ay may bomba yun sa loob kaya naman tumalsik siya palayo dahil sa lakas ng pagsabog. Nagulat naman si Suna nang bigla nitong maalala na nangako nga pala siya kay Kyoko kahapon na sabay silang gagawa ng research project kaya kailangan nilang pumasok ng mas maaga at bawal siyang malate. Dahil doon ay binaril siya ni Reborn para kumilos siya ng mas mabilis papunta sa paaralan pero naiwan naman nito ang kanyang bag. Sinabi ni Hayato kay Reborn na hindi naman kailangang gamitan pa ng espesyal na bala si Suna para lang doon pero sinabi nito na maiintindihan niya rin iyon balang araw. Mabilis pa ring tumatakbo si Suna at nang madaanan niya si Sasagawa ay pipigilan sana siya nito pero sa halip ay nadala-dala niya lang ito hanggang sa paaralan. Tumayo si Sasagawa sa harap niya at niyaya siyang sumali sa boxing club para lumaban sa kendo club ni Mochida. Dumating si Kyoko dala ang bag na naiwan ng kanyang kuya na si Sasagawa. Hindi makapaniwala si Suna na magkapatid pala ang dalawa. Maya-maya pa ay umalis na si Sasagawa at sinabi kay Suna na hihintayin niya na lang ito mamaya sa gym. Hindi na makatanggi si Suna dahil sinabi ni Kyoko na ngayon lang nito nakitang ganon kasaya ang kanyang kuya. Habang nasa hot air balloon ay tinatanaw ni Reborn si Suna at sinabing umaayon naman sa plano ang mga nangyayari. Nang matapos ang klase ay pumunta na si Suna sa gym pero nagdadalawang isip pa rin ito. Nang buksan ni Sasagawa ang pinto ay agad nitong hinila si Suna papasok at sa loob ay nakita ni Suna na naroon din si Yamamoto at ang iba pa dahil ibinalita umano ni Reborn sa mga ito ang tungkol doon. Sinabi ni Sasagawa na maging ang nakatatanda sa Thai boxing ay lumipad din papunta sa Japan para makita si Suna. Nagtaka si Suna pero si Reborn lang naman pala ang tinutukoy nito. Sinabi ni Reborn na nais niyang makita si Suna na nakikipaglaban kay Sasagawa. Nabigla si Suna at nang magsimula ang laban ng mga ito ay mabilis lang napabagsak ni Sasagawa si Suna. Dahil doon ay sinubukang palakasin ni Reborn ang loob ni Suna at sinasabing nanunood din si Kyoko pero dahil pekeng Kyoko lang iyon ay hindi yun nakatulong para ganahan ang binata. Naisip na lang nito na magpa-knockout nang sa gayon ay makauwi na lang siya sa kanila nang biglang ilabas ni Reborn ang kanyang baril. Agad yung pinigilan ni Suna dahil naisip nito na kung mapapabagsak niya si Sasagawa ay baka magalit sa kanya ang kapatid nito na si Kyoko. Dahil doon ay kay Sasagawa na lang yung ginamit ni Reborn bagay na ikinatakot ni Suna, ngunit bigla niyang napansin na wala naman itong ipinagbago. Ibig sabihin kahit matamaan ng espesyal na bala ang isang taong may determinasyon ay baliwala at hindi nagagana ang espesyal na bala dito. Kaya naman para maging patas sila ay binaril na rin ni Reborn si Suna at doon na nagsimula ang laban ng dalawa. Sa huli ay si Suna ang nanalo nang biglang dumating doon si Kyoko kasama sina Oyama. Tinamon ng mga ito sina Sasagawa at kapag sila ang nanalo ay kukuhanin umano ng mga iyon na manager si Kyoko. Agad na nagsimula ang laban ng mga ito at sa ilang saglit lang ay napabagsak na agad ng mga ito ang grupo ni Oyama. Maging si Oyama ay nagawang pabagsakin ni Suna kahit hindi ito ginamitan ni Reborn ng espesyal na bala. Umalis na talunan ang grupo ni Oyama at sinabing hindi sila titigil hanggat hindi sila nakakakuha ng magandang manager.
Isang araw habang pauwi na si Suna ay nagulat ito dahil sa dami ng mga bodyguard na nasa may labas ng bahay nila. Pinagbigyang daan siya ng mga ito at pagpasok niya sa kanilang bahay ay sinabi ng kanyang ina na may bisita sila at hinihintay na siya ng mga yun sa kwarto niya. Agad siyang tumaas at doon niya nakilala ang ika-10 henerasyong boss ng pamilya Chievaro na si Dino. Unang beses pa lang silang nagkita pero marami na agad itong nasabing kapintasan tungkol sa kanya at pinagtawanan pa siya ng mga ito. Sinabi ni Reborn na si Dino ay mas matanda kesa kay Suna kaya kuya ang itatawag niya rito. Naupo sila para mag-usap at doon sinabi ni Dino na tulad ni Suna ay wala rin siyang kahit na anong katangian ng pagiging boss noon, hanggang sa nakilala niya si Reborn. Bago pumuntang Japan ay pinagsanay muna ni Reborn si Dino para maging mafia boss. Para kay Dino, malupit ang pinagdaanan niyang pagsasanay kay Reborn at maraming beses na siyang muntik ng mamatay. Gayunpaman, nagpapasalamat na siya ngayon kay Reborn dahil siya na ang boss ng 5,000 miyembro ng pamilya. Nais pa sana niyang matuto pa mula kay Reborn pero sa ngayon ay sinasanay pa nito si Suna. Biglang sinabi ni Suna na ayaw niya namang maging mafia boss kaya isama na umano muli ni Dino si Reborn pabalik. Natawa na lang si Dino at sinabing ganun din siya dati pero dahil hindi may kakaila ang galing ni Reborn ay naniniwala si Dino na magiging maayos na boss si Suna. Biglang dumating ang naghahabulang sina Lambo at Ipin sa silid ni Suna at sa pagtakbo ni Lambo ay nadapa ito at aksidenteng tumilapon palabas ang bombang hawak nito. Agad na tumakbo si Dino upang pigilan ang pagpatak ng bomba sa tapat ng mga tauhan niya. Nakita ni Suna ang pangyayari kaya tinanong ni Reborn kung naiintindihan na nito na handang ibuwis ng boss ang sariling buhay para sa pamilya. Naiwan si Dino sa bahay ni Suna at habang kumakain ang mga ito ng hapunan ay naninibago pa rin si Suna dahil parami ng parami ang nakatira sa bahay nila gayong ayaw naman niyang maging mafia. Biglang napansin ng ina ni Suna ang mga kalat ni Dino sa pagkain kaya sinabi ni Reborn na ito ay lampa kapag wala ang mga tauhan nito at hindi kayang ilabas ang lakas pwera na lang kung para yun sa pamilya nito. Nagulat si Suna sa kanyang nalaman pero itinanggi pa yun ni Dino at sinabing hindi lang siya sanay sa chopstick. Natapos na si Lambo sa pagkain kaya sinabi ng nanay ni Suna na maligo na ito, ngunit kakapasok pa lang nito sa paligan ay biglang yumanig ng malakas. Agad nila yung pinuntahan at doon nila nalaman na naroon pala ang pagong ni Dino na lumalaki tuwing nabababad sa tubig. Sa sobrang kalakihan ay kaya nitong makasira ng bahay kaya naman sinabi ni Dino na siya na ang bahala sa alaga niyang si Enzia. Inilabas nito ang kanyang latigo pero mas nauna pa nitong mahaplat ang mukha ni Suna. Napatunayan ni Reborn na talagang lampa nga si Dino kapag wala ang mga tauhan nito. Dahil doon ay wala ng ibang pagpipilian si Reborn kundi ang gamitin si Leon. Kumapit si Leon sa mukha ni Suna kaya naging kamukha nito si Romario, ang isa sa mga tauhan ni Dino, at dahil doon ay nakakilos na ng maayos si Dino. Kinabukasan nang papasok na si Suna sa paaralan ay nagulat ito dahil naroon muli ang mga tauhan ni Dino. Tinanong ni Dino kung bakit naroon ang mga iyon gayong hindi pa naman siya nagpapasundo. Sinabi ni Romario na naglalakad-lakad lang sila hanggang sa doon sila mapadpad. Pagkatapos ay sunod-sunod na dumating sina Hayato, Haro, at Yamamoto na pare-pareho ng sinabi na naglalakad lang ang mga ito at napadpad lang din umano sila doon. Pinati ni Dino si Hayato pero agad ang mga itong niyaya ni Suna papunta sa paaralan. Dahil nakilala na ni Dino ang pamilya ni Suna ay tinanong ito ni Reborn kung nais nitong subukan ang tiwala ng mga iyon bilang pamilya. Habang naglalakad ay ikinwento ni Hayato na si Dino ay sikat sa muling pagbuo ng pamilyang minana nito, at ang pamilya Chievaro ang pangatlong pinakamalaki sa alyansa. Ngunit hindi umano yun gusto ni Hayato dahil ayaw ni Hayato sa mas matanda sa kanya. Isang sasakyan ang dumaan sa pagitan nila at tinangay ng sakay nito si Suna. Susundan na sana yun nina Hayato at Yamamoto pero pinigilan ni Reborn ang dalawa at sinabing mula sa Mama Okiakai ang mga iyon, ang Yakuza na kumokontrol sa lugar. Dagdag pa ni Reborn na hindi nila kayang talunin ang mga iyon kaya ipagpaubaya na lang umano kay Dino ang sitwasyon. Gayunpaman, hindi pa rin nagpapigil ang dalawa at umalis pa rin para sundan at iligtas si Suna. Samantala, bumalik ang sasakyan at bumaba doon sina Dino. Sinabi nito kay Suna na sinusubok lang niya ang pamilya nito kung ililigtas nga ito ng mga iyon. Para kay Dino ay maswerte si Suna dahil mahirap makahanap ng pamilya na nagmamalasakit ng sobra sa boss. Sumingit naman sa usapan si Reborn at sinabing totoo ang Mama Okiakai sa lugar na iyon kaya nag-alala si Suna para sa kanyang mga kaibigan. Dahil tinulugan lang siya ni Reborn ay agad na kumilos si Suna kasama si Dino para hanapin ang dalawa. Pinasok nila ang isang gusali at doon tumambad sa kanila ang mga nakahandusay na mga lalaki na binugbog ng dalawa.
Natuwa sina Hayato nang makitang ligtas si Suna pero may mga dumating pa na kagrupo ng mga binugbog ng dalawa. Aakuin na sana ni Dino ang pakikipaglaban sa mga iyon pero sa mukha nilang tatlo tumama ang letigo nito kaya si Suna na lang ang natitirang nakatayo. Dahil doon ay ito ang sinugod ng grupo kaya naman binaril na ni Reborn si Suna para siyang maging tagapagligtas. Sinimulan ng suntukin ni Suna ang mga iyon hanggang sa tumulong na rin sina Hayato at Yamamoto bagay na hinangaan ni Dino sa kanila. Nang makauwi na ang mga ito ay sinabi ni Dino na maipagkatiwala niya nga si Suna sa dalawa kaya nagpaalam na siya dahil marami pa rin siyang kailangang gawin. Bago tuluyang umalis ay tinanong ni Suna si Dino kung bakit nito ginustong maging boss. Sinabi nito na nais niyang protektahan ang pamilya hanggat kaya niya. Hahakbang na sana si Dino pababa pero umiral na naman ang pagkalampan nito kaya nahulog sila sa hagdan. Napasilip ang ina ni Suna kaya sinabi nito na paluto na ang pagkain at doon na rin umano kumain si Dino. Dahil doon ay napagdesisyonan nito na manatili pa doon ng isang gabi dahil nagustuhan nito ang luto ng ina ni Suna at para sabay-sabay silang makapaghapunan. Kinabukasan habang naglalaro ng soccer sina Hayato ay hindi sinasadyang natama nito ng bola ang nakatulala na si Suna. Nang tumayo ay medyo nalula pa ito kaya napahagpos siya sa kanyang ulo nang may bigla siyang narinig na nagsalita gayong nagpatuloy na naman sina Hayato sa paglalaro. Nagulat si Suna nang mapatingin sa kanyang palad dahil nagkaroon yun ng bungo at nagsasalita pa. Samantala, isang lalaki sa kalsada ang kumakausap sa iba't ibang babae at niyayaya pa ang mga iyong makipag-date sa kanya. Maging ang kaibigan ni Kyoko ay nilapitan nito kaya napatakbo na lang ang dalaga nang mag-flying kiss ito sa kanya. Habang naglalakad pa uwi ay nakita ni Suna si Reborn na animoy si kamatayan. Sinabi nito kay Suna na ang bungo ay senyales ng nakamamatay na sakit bagay na ikinagulat ni Suna. Nakuha ni Suna ang sakit na iyon dahil may 10 beses na siyang natama ng espesyal na bala at iyon ang naging epekto sa kanya. Kahit hugasan niya iyon ay hindi pa rin iyon matanggal at nadagdagan pa ng isa sa kanyang tiyan. Nagsasalita ang mga iyon ng mga nakakahiyang sikreto nito hanggang sa tuluyan na umanong mamatay si Suna. Dagdag pa ni Reborn na kahit nga patay na siya ay patuloy pa rin iyon sa pagsasalita kaya siguradong sa burol niya ay tatawa ng tatawa ang mga tao. Isa lang ang paraan para magamot si Suna at iyon ay sa kakilalang doktor ni Reborn. Nakiusap si Suna na tawagan yun ni Reborn pero humingi ito ng kapalit na oras na magamot si Suna ay dapat makasama ito sa top 10 ng kanilang klase. Agad na nangako si Suna kaya nang makauwi siya ay naroon na agad ang doktor na si Shamal. Ito ang lalaking nakikipag-usap at nagyayaya kanina sa iba't ibang babae kaya pati si Bayenchi ay hindi nito pinalampas. Sinuri muna ni Shamal si Suna pero naalala nito na babae lang ang ginagamot niya at hindi mga lalaki. Dahil doon ay mahigpit itong pinakiusapan ni Suna pero hindi pa rin ito pumayag hanggang sa nagkaroon na rin ng bungo ang isa pa nitong palad at nagsalita muli ng nakakahiyang sikreto ni Suna. Maya-maya pa ay muling yayakap si Shamal kay Bayenchi kaya tumakbo ito palabas. Agad naman itong sinundan ni Suna sa pagmamakaawang gamutin siya nito. Habang tumatakbo ay naisip ni Bayenchi na ilayo si Shamal kay Suna kaya inuto pa nito ang doktor na bibigyan ng halik kapag naabutan siya. Inisip naman ni Suna na sinusubukan siyang patayin ni Bayenchi para makaalis na ito papuntang Italia kasama si Reborn. Sa pagtakbo ni Suna ay nakabanggaan nito si Hayato kaya nagpasama na siya rito sa paghahanap kay Shamal. Nakarating na sila sa park at ipinagtanong kina Ipin kung nakita ng mga ito ang doktor. Sumagot si Ipin na hindi niya alam samantalang si Lambo naman ay humingi muna ng takoyaki bago niya umano sabihin. Dahil doon ay agad itong ibinili ni Suna pero paulit-ulit lang ito sa paghingi ng takoyaki at sa huli ay sinabi nito na hindi niya nakita si Shamal. Biglang dumaan doon ang naghahabulang sina Bayenchi at Shamal kaya agad itong sinundan ni Suna ngunit dahil may gusto pang ipabili si Lambo ay inabala nito sa pagtakbo si Suna. Pinilisan ni Ipin ang takbo at sinabing susubukan niyang abutan ang mga iyon bagay na ikinatuwa ni Suna at nangako pang ibibili ng takoyaki pag naabutan iyon. Dahil doon ay nakipag-unahan na rin si Lambo dahil nais nitong magpabili ng cotton candy. Maya-maya pa ay naabutan na nila si Shamal pero sinabi lang ulit nito na hindi siya nanggagamot ng lalaki. Biglang nagsalita ang bungo ng nakakahiyang bagay tungkol kay Ipin kaya naman inilabas nito ang siyam na bilog sa kanyang ulo at kumapit kay Suna. Dahil doon ay nakatakas na naman si Shamal kaya lumitaw si Reborn mula sa ilalim ng tubig at sinabing wala ng oras si Suna. Pagkasabog ni Ipin ay sinabi ni Hayato kay Shamal na gamutin na si Suna pero pinigilan yun ni Bayenchi at muling nagpahabol kay Shamal. Dahil muling sumama ang pakiramdam ni Hayato ay si Suna na ang humabol sa doktor. Dumating si Haro kaya sinabi ni Hayato na habulin nito si Shamal sapagkat doon nakasalalay ang buhay ni Suna.
Inabot na ng hapon si Haro bago nito nahuli si Shamal pero hinabol lang siya nito ng halik hanggang sa maarang na ito ni Suna pero hindi pa rin iyon napakiusapan. Dumating doon sina Reborn at Kyoko kaya si Kyoko naman ang sunod na tinarget ng doktor. Agad yung pinigilan ni Suna at naisip nito na kailangang may gawin siya para pigilan ito. Susuntukan na sana ito ni Suna kahit hindi gumagamit ng espesyal na bala pero bigla na namang nagsalita ng nakakahiyang sikreto ang bungo. Napaiyak na lang ito sa sobrang kahihiyan kay Kyoko at nawala na rin ito ng pag-asa na magagamot pa siya. Dahil doon ay pumayag na si Shamal na gamutin siya kaya inilabas na nito ang kapsula na naglalaman ng lamok na may 3 tuli sa nguso na siyang nakapagpagaling kay Suna kaya nagpasalamat ito sa doktor. Kinabukasan pagkatapos kumain ni Suna ay umalis na ito para pumasok sa paaralan kaya nilinis na ni Lambo ang mga plato, nang biglang mapansin ng ina ni Suna na naiwan nito ang baon nitong pagkain kaya nagpresenta si Lambo na dadalhin niya iyon kay Suna. Samantala, isang lunchbox naman na may pampasabog ang ginawa ni Ipin at sinabi sa guro na ihahatid niya iyon ng maayos. Pakanta-kanta pa si Lambo habang tumatakbo dala ang lunchbox ni Suna nang bigla nitong makabanggaan si Ipin na may dala ring lunchbox. Tumila po ng mga dala nila pero nasalo naman nila yun bago bumagsak sa lupa. Bibisitahin pa sana ni Ipin kung tamang lunchbox ang napunta sa kanya pero tumakbo na agad palayo si Lambo. Nakarating na sa paaralan si Lambo pero dahil ihing-ihi na ito ay hindi na yun napigilan nito at napaihi na habang hawak siya ni Suna. Biglang dumating din doon si Ipin kaya tinanong ni Suna kung bakit naroon ang dalawa. Doon inilabas ni Lambo ang naiwang lunchbox ni Suna pero tinangay naman iyon ni Ipin paalis kaya hinabol ito ni Suna at nakisali pa si Sasagowa nang makita ang mga iyon. Nang makarating sila sa rooftop ay nakita nilang dalawang magkaparehong lunchbox ang hawak ni Ipin. Sinabi nito na ang isa sa mga iyon ay may pambasabog at hindi nito alam kung alin yun sa dalawa. Tinuwanan pa ni Lambo si Ipin dahil sa pagkalito at engot umano ito. Dahil doon ay nakaramdam ng pagkahiya si Ipin at muling lumabas ang siyam na bilog sa noo bagay na ikinabahala ni Suna dahil magdudulot iyon ng malakas na pagsabog. Dumikit na ito kay Suna kaya hindi nito malaman ang gagawin. Doon dumating si Reborn at binaril si Suna kaya nagawa nitong ihagis ng malayo si Ipin. Napansin nila na nahulog ang isa sa mga lunchbox at inisip na baka iyon ang may pampasabog kaya agad na tumalon si Suna para saluhin iyon. Para malaman kung anong laman ay binuksan ni Suna ang lunchbox at napatalon si Lambo sa tuwa dahil iyon ang pagkain ni Suna na dala niya. Samantala, sa sobrang lakas ng pagkakahagis ni Suna ay nakarating pa si Ipin sa tapat ng bahay nila at saktong doon sa puno nila nahulog ang lunchbox na may pampasabog. Nang makauwi si Suna sa kanila ay sinabi nito sa kanyang ina na napahiya siya sa klase dahil sa pagpapapunta kay Lambo doon. Ngunit sinabi ng kanyang ina na mabait naman si Lambo at bilang mas nakatatanda ay dapat niyang alagaan ito bagay na sinang-ayunan ni Bayenchi. Sinabi pa ni Bayenchi na kung ayaw ni Suna kay Lambo ay ihanap ito ng mag-aalaga doon. Napaisip si Suna kung sino kaya ang mag-aalaga kay Lambo nang biglang sabihin ni Reborn na siya na ang bahala doon para kay Suna. Kinabukasan tinanong ni Suna si Reborn kung ipapakilala na nito ang mag-aalaga kay Lambo pero sinabi nito na kilala na nila iyon at bilang boss ay pipili si Suna ng isa sa kanilang pamilya. Sinimulan na nila ang pagsusulit para makapasa sa magiging tagapag-alaga ni Lambo. Sinabi rin ni Reborn na kung sino man ang maging tagapag-alaga ni Lambo ay siyang magiging kanang kamay ng boss kaya naman kahit inis na inis kay Lambo ay sinabi ni Hayato na gustong-gusto niya talaga ito. Simple lang ang tuntunin kung sino mang makapagpangiti kay Lambo ay siya ang panalo. Nagpresenta ng mauna si Hayato at meron lang siyang 3 minuto para gawin iyon. Inis na inis man kay Lambo ay kailangan niya iyong gawin dahil nais niyang siya ang kanang kamay ng boss. Sinubukan niyang makipagkamay at makipagbati na kay Lambo pero binigyan lang siya nito ng bomba kaya mas lalo lang siyang nagalit dito. Dahil doon ay bagsak na kaagad si Hayato sa pagsusulit. Sumunod naman si Sasagowa, dinaan nito sa pananakot ang pagpapangiti kay Lambo kaya sa halip na sumunod ay natakot lang ito sa kanya. Panghuli si Yamamoto, at sa pamamagitan ng pakikipaglaro ay sinubukan nitong pangitiin si Lambo pero dahil sa lakas ng pagkakahagis niya ng bola ay tumama yun sa mukha nito at sumalpok pa ito sa pader. Dahil doon ay walang nakapasa sa 3 nang biglang dumating si Haro at sinabing pinapaiyak lang nila si Lambo. Agad nitong nilapitan si Lambo at pinatigil sa pag-iyak. Dahil doon ay sinabi ni Reborn na si Haro ang nababagay na maging tagapag-alaga ni Lambo kaya ibig sabihin ay iyon ang magiging kanang kamay ng boss. Biglang ginamit ni Lambo ang kanyang bazooka kaya laking gulat ni Haro nang maging binata siya habang nakahawak siya dito. Tinawag siya nitong bastos at ibinagsak pabaliktad kaya hindi rin ito pasado bilang tagapag-alaga.
Dahil sa pag-iitsurang binata ay naalala na naman ni Bianchi kay Lambo ang ex-boyfriend nito kaya sumiklab na naman ang galit ng dalaga. Tumakbo na lang palayo si Lambo pero dahil naiwan nito ang kanyang sungay ay ibinato yun ni Yamamoto pero sa ulo niya iyon tumama bagay na nagpaiyak na naman dito. Sa huli, napagdesisyonan ni Reborn na si Suna pa rin ang maging tagapag-alaga ni Lambo.